Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ulat na ito ay nagbibigay ng pinakabagong impormasyon patungkol sa low pressure area at lagay ng panahon ngayong Martes, ika-10 ng Hunyo taong 2025. Sitwasyon ng LPA. Ang LPA na ating minomonitor ay kasalukuyang nasa West Philippine Sea. Lumakas ito at nagdudulot ng maulap na kalangitan at paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Ang habagat ay napalakas din ng LPA na lubhang nakakaapekto sa Palawan dahil sa pagtaas ng alon sa karagatan. Bagamat hindi pa ito isang bagyo, may posibilidad na maging isa ito. Patuloy ang pagmomonitor, mga apektadong lugar at babala. Ang mga sumusunod na lugar ay nakakaranas ng epekto ng LPA at ng lumakas na habagat: Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Occidental Mindoro, Romblon, Antique, Guimaras, at Palawan. Ang mga lugar na ito ay nasa ilalim ng babala ng malakas hanggang sa napakalakas na pag-ulan na may mataas na posibilidad ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa. Lagay ng dagat. Dahil sa lumakas na LPA at habagat, inaasahang katamtaman hanggang sa malakas ang alon sa karagatan ng Palawan, Timog Luzon, at Kanlurang Visayas. Ang lagay ng dagat sa mga baybayin ay inaasahang katamtaman. Walang nakataas na babala ng malakas na hangin sa anumang bahagi ng karagatan, ngunit kinakailangang mag-ingat pa rin, lalo na ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Lagay ng panahon sa Luzon. Ang Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan at paminsan-minsang pag-ulan dahil sa LPA. Gayunpaman, ang Hilagang Luzon ay inaasahang magkakaroon ng mas maaliwalas na panahon at kaunting pag-ulan lamang. Lagay ng panahon sa Visayas. Ang Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang malakas na pag-ulan, lalo na sa mga lugar na may babala ng malakas na pag-ulan. Kinakailangang manatili sa alerto dahil sa posibilidad na maging bagyo ang LPA sa mga susunod na oras. Lagay ng panahon sa Mindanao. Ang Mindanao ay inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon dahil hindi direktang naapektuhan ng habagat. Gayunpaman, may posibilidad ng mga isolated thunderstorms na maaaring magdulot ng pag-ulan. Lagay ng panahon sa Palawan. Ang Palawan ay lubhang naapektuhan ng lumakas na habagat na may maulap na kalangitan at patuloy na pag-ulan. Ang malalakas na alon sa dagat ng Palawan ay mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang LPA ay lumakas at pinalakas ang habagat. Bagamat hindi pa ito bagyo, may posibilidad na maging isa ito sa mga susunod na oras. Patuloy ang pagmomonitor. Pinaalalahanan namin kayong subaybayan ang aming mga susunod na ulat upang makapaghanda. Mag-subscribe para sa mga update. Ingat po, mga kababayan. Manatiling ligtas at updated. Pakisubaybayan ang mga update sa panahon. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Kasalukuyan pa ay patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huling namataan sa layong 415 kilometers west or kanluran ng Bacnotan, La Union. Kung nakikita po natin ay nasa may kanlurang karagatan na po siya ng Luzon at maaaring maging isang ganap na bagyo itong nasabing LPA sa susunod na 24 oras. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, yung sentro nitong low pressure area ay halos nasa boundary po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po nito, sa mga susunod na oras ay maaaring lalabas-pasok yung sentro nitong low pressure area sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, yung galaw po ng mga ulap ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So expect po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at Kabisayaan, particularly sa may exposed portions dito po sa may western section ng Luzon. So dyan po sa Zambales, tayo po sa Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan ay asahan po natin ang moderate to heavy na mga pag-ulan. Meanwhile, for the rest of Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, as well as sa Visayas, makulimlim na panahon po yung inaasahan natin at may kasama po yan na kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito naman po sa may Northern Luzon, as well as sa may Mindanao, ay asahan po natin ang partly cloudy to cloudy condition. Magpapatuloy ang epekto ng habagat sa Luzon at dahil po dyan, magpapatuloy pa rin ang makulimlim na panahon sa malaking bahagi po ng Central Luzon, as well as sa Metro Manila, dito po sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. So magiging makulimlim pa rin po yung panahon at may kasama po yan na kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito po sa Northern Luzon, partly cloudy to cloudy conditions po tayo at kung may mga pag-ulan man ay mga panandalian po ito ng mga thunderstorms mas madalas po sa hapon o sa gabi.
Temperature forecast dito po sa Metro Manila na maaaring umabot ng 30 degrees Celsius, 24 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Baguio at para po sa Tagaytay ay nasa 28 degrees Celsius. Magiging lagay naman ng panahon for the rest of the country dahil po sa patuloy na magiging epekto ng habagat for Palawan and Visayas, magpapatuloy pa rin ang cloudy conditions at may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito po sa Mindanao, ay partly cloudy to cloudy naman po yung conditions at kung may mga pag-ulan man ay mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms. Temperature forecast po natin for Kalayaan Islands, Puerto Princesa. Dito po sa Puerto Princesa, maximum temperatures aabot ng 29 degrees Celsius at 30 degrees Celsius naman para sa Kalayaan Islands. Dito naman po sa Metro Cebu, maximum temperatures maaabot ng 30 degrees Celsius and for Metro Davao naman nasa 32 degrees Celsius. Samantalang ayon po sa ating latest na weather advisory as of 5 p.m. dahil po sa patuloy na epekto ng habagat ay asahan po natin ngayong hapon ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha sa ilang lugar ng Luzon. Yung mga areas po ng shaded ng yellow, ibig sabihin po niyan ay mararanasan po yung tuloy-tuloy na mga pag-ulan at mataas po yung tsansa ng mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas. So for areas po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, doble ingat po sa mga kababayan natin sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Inaasahan natin mas lalakas pa yung mga pag-ulan at inaasahan po natin mas mataas yung tsansa ng mga pagbaha, especially pagdating po dito sa Zambales at sa Occidental Mindoro. At yung mga pag-ulan po na yan ay maaaring tumagal. Kaya po sa mga areas po nakikita natin na shaded ng orange at yellow ay maghanda po tayo sa potensyal na mga posibilidad o mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Samantalang sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero nakikita po natin dahil sa patuloy na epekto ng habagat, moderate to rough seas or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa may western sections ng Southern Luzon at Visayas. So doble ingat po sa mga planong lumayag dito po sa mga nasabing dagat baybayin dahil hindi lamang po yung maalon na karagatan mararanasan, possible din po ang makulimlim or mga pag-ulan dala ng epekto ng southwest monsoon. Samantalang sa mga susunod na araw, nakikita po natin na magpapatuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. At possible po yung mga pag-ulan ay tatagal hanggang Thursday. Meanwhile, dito po sa Metro Manila and sa Legazpi City, by Friday po ay improving na ang weather conditions. Temperature forecast po natin for Metro Manila mula Wednesday hanggang Friday nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius, 15 to 23 naman for Baguio City at 24 to 30 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. Samantalang dito naman po sa Visayas or particularly for Iloilo, so sa Western Visayas area po, ay posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan ang southwest monsoon hanggang Thursday. Meanwhile for Central and Eastern Visayas ay improving na po ang weather conditions pagdating naman po ng Huwebes hanggang sa darating po yan na weekend. Metro Cebu temperatures naman po mula Wednesday hanggang Friday nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius, 23 to 31 sa Iloilo, at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Tacloban City. Samantalang dito naman po sa Mindanao, yung mga piling syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro, pati na po sa Zamboanga City, inaasahan po natin ang generally fair weather conditions. So may generally fair weather po inaasahan natin. So may mga tsansa pa rin na mga localized thunderstorms, especially pagdating po sa hapon sa gabi. So, for Metro Davao po, temperatures mula Wednesday hanggang Friday ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, 24 to 32 sa Cagayan de Oro, at 23 to 34 degrees Celsius naman para sa Zamboanga. Sunset po natin ngayong araw ay 6:25 p.m., sunrise naman ay 5:26 a.m.